Hello. Hello, good afternoon, good evening, and good morning. Sa man sulok tayo ng daigdig. Kamusta ang Vanguard of Democracy and the Filipino Guerrilla Forces at lahat ng mga kanyang kaalyansa, ang Moro Liberation Front, Moro National Liberation Front, at lahat ng mga lumalaban sa katiwadaan ng gobyerno. Magandang araw sa ating lahat. Ang Vanguard of Democracy at saka Filipino Guerrilla Forces ay patuloy sa paglaban sa katiwalian, at normally kung sakaling magkaroon ng gera na ginugusto ni General Brown na magkagera tayo, yun pala, nililihis pa lang pa tayo sa totoong nangyari sa ating bansa, But ang Filipino Guerrilla Forces leadership ay nag-uutos sa lahat ng miyembro at commanders ng FGF na patuloy kayong pag-organisa, at kung sakaling tayo ay magtagumpay, ay gagawin nating National Guard ang FBF. So ano yung layunin ng National Guard? Actually, sa ngayon meron ng nag-pilot project ang 2nd Infantry Division, sa Jungle Fighter sa Tanay Rizal, So sila ay nagsimula ng National Guard. Ano ba talaga ang National Guard? Kung itutulad natin sa United States of America, sila yung mga reservists na hindi ko malaman kung 6 na buwan sila na magsiservisyo. After ng 6 na buwan ay balik sila uli ng civilian. So meaning, pagkasok mo kasi ng 18 years old, lahat kayo required. Now, yun doon sa National Guard, pwede nating gawin yun, mga kaibigan. Para lahat tayo ay mayroong pagmamahal sa ating bayan. Pati NPA, sama na rin natin, Pati NPA, sama na rin natin. Pero paano gawin? Saka natin pag-uusapan nun. Balik tayo sa FGF. Tuloy lang kayo pag-organisa. Yung group chat na binuo natin na nandyan kayo, kung kayo talaga ay may malasakit sa inyong kapwa, sa inyong kapaligiran, at sa inyong bansa, sa ating bansa, ay tulungan nyo kami. Hindi lang yung kami-kami na lang, tayo lahat, tayo kasi bahagi tayo ng bansang Pilipino. So, alam nyo ba kung paano masolusyonan ang fish in order sa ating bansa? Palakasin lang ang ating barangay council at ang ating barangay tanod. I'm sure nationwide ay malaking tulong sa katahimikan ng ating bansa. Dahil hindi man kaya ng kapulisan yan hindi kaya. Tingnan mo, tumingin ka sa isang mga sulok, may pulis ba? Wala. May tanod, di ba? Tanod ka, wala minsan. So, sino ang nagbabantay sa lansangan? Wala, di ba? Sino ang may primary responsibility yan? Di ba ang kapitan? Now, kung ang kapitan
ay sa English na tawag, kung siya ay effective bilang isang kapitan, hindi problema ang ating munisipalidad or ang ating city mayor, ano? Normally, pag ang city mayor natin ay magaling sa peace and order, walang problema ang provincial governor, ano? Kung ang provincial governor ay epektibo sa kanyang probinsya, siyempre, wala nang gaanong problema ang national leadership. So, dapat talaga magiging effective ang leader. Pero dito na lang tayo sa barangay. Tutukan natin ang barangay kasi ang barangay, siya mismo talaga ang nagpapatakbo, nagmamando sa kanyang barangay. Unlike sa munisipalidad or city, ang pulis ang nakatoka sa peace and order. Yung pulis natin kulang. At yung iba patulog-tulog. So, balik na lang tayo sa barangay. Sa totoo lang kasi kung ang barangay captain epektibo, alam mo kung, halimbawa kung akong barangay captain, siguro sa 24 hours, yung 8 hours ko ay tulog, di ba? Yung 8 hours ko ay sa lansangan. O sabi natin, yung remaining 16 hours, then yung 8 hours ko tulog, yung 3 hours ko, magmarites-marites lang muna ako, relaxing. So that is already 11 hours. So may remaining akong 13 hours. So, yung 4 hours ko sa opisina. Yung 7 hours ko, nandun ako sa mga sulok-sulok ng mga barangay. Nakatambay. Alamin ang problema, marites, lahat-lahat na. But the objective is to monitor and evaluate ano ang solusyon sa peace and order sa iyong barangay. Secondly, tingnan mo ang health condition, kung anong magagawa mo within your level, at saka infrastructure project within your level. Now, kung hindi mo kaya at alam naman natin ang necessity, gawa ng barangay ordinance. Tama, barangay ordinance ba yun? O resolution. Gawa ng resolution. So, ganun sana ang mindset ng mga barangay captain. Ganun sana ang mindset ng barangay captain. So, sabi ko nga, ang Filipino Guerrilla Forces, kung magkaroon, maribot natin ang sistema, lahat ng qualified na Filipino Guerrilla Forces will be the OIC of the barangay. And that is my recommendation. Kung mabago natin ang sistema, i-reboot natin ang sistema nationwide. Lagay natin lahat OIC. So, lahat ng OIC na barangay is a member of Filipino Guerrilla Forces. So, once you are a commander of the Filipino Guerrilla Forces within your barangay, automatically, ikaw na yun. Ikaw na yung magiging OIC. As my proposal. Siyempre, kasi nga, basagan tayo ng muka dito sa lansangan kasi gusto nating baguhin ang sistema ng ating bansa. Hindi, nandyan ako sa lansangan, nandyan ako sa kalye para lang magpapugi.
para lang masabi na supporter ng Duterte. Hindi. Hindi lang pagka-supporter. Kung hindi, para sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Mga kababayan? Excuse me. So yun ang mga panawagan ko sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces. Tulungan natin ang ating bansa. Tulungan natin ang ating kapwa. Huwag tayo puro pasip-sip lang ng pasip-sip kay Inday Sara Duterte. Talagang galing sa puso mo ang pagmamalasakit, hindi lang para kay Inday Sara, kung hindi para sa bayan. Maraming salamat. Magandang araw muli sa inyo mga kaibigan. Bye-bye.